So, Mr. Robles, bakit po yung thermal low quality? Ang laki-laki ng kinikita, price reserve fund. Baka By naman the- po, by the baka naman billions, po eh. handling. Baka po handling naman. Handling daw or poor quality talaga? Hindi tinangga ni Senator Rapi Tulfo ang offer na 1 billion pesos para manahimik siya, bagkos ay lalo pa niyang nilaliman ang investigasyon sa loto. Labis na ipinagtataka ni Senator Rapi Tulfo kung bakit low quality ang ginamit na thermal paper at printing sa loto ticket ng PCSO. Ang laki-laki daw kasi ng kita nila umaabot ng bilyon-bilyon. Pero bakit ganon? Sobrang bilis daw mabura yung mga number sa ticket. Before daw sa panahon ni Pangulong Duterte, wala namang problema. Bakit daw ngayon? Nag-iba na. Kaya naman gustong paimbestigahan ni Senator Tulfo kung sino na ang bagong supplier ngayon ng thermal paper ng loto tickets. Duda kasi si Senator Tulfo baka meron na namang korupsyon na nangyayari. Baka may tumatanggap ng komisyon sa loob ng PCSO. At ito pa ang nakakagula. Nahuli ni Senador Coco Pimentel na may nangyayaring anomalya sa kontrata at agreement at dinamay pa si President Duterte. Ang gusto nilang i-inform, Mr. Chairman, si President Duterte. Ang gusto nilang i-inform through ES Medialdea. Exactly. Ayon naman kay Congressman Marcoleta sa mainit na issue na kinakaharap ngayon ng PCSO na wala na ba silang ibang maisip na ibang paraan para maitago ang identity ng mga nanalo pero maipakita pa rin sa mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mahilig tumaya sa loto na meron talagang nananalo. Dapat talaga na magkaroon ng batas na mabigat sa korupsyon sa gobyerno. Dapat ang pagnanakaw ng 1 million pesos ay 20 years pataas at walang piyansa. Tapos ang 1 million pesos ninakaw pataas habang buhay ng pagkakakulong. Kaya walang takot ang mga nasa posisyon sa gobyerno. Wala po silang awa sa aming lahat na mananaya. Bastos po sila. Niloloko po kaming lahat na mananaya. Dapat maparusahan yung mga taong ganyan. Makasarili po silang nasa PCSO. Di bali sana kung totoo ang may nanalo kahit paano na babawasan ang mahirap na walang swerte. Sana maging patas ang PCSO. Huwag nang nakawin ang pagkakataon ng yumaman ang ordinaryong tao. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Yun pong gawin niya ng paraan. Kasi in this case, yung kay Ma'am Salvador, 642 yung pinag-uusapan. So, hindi na po yung sa 2 digits. So, that is something na kailangan magawa niyo ng paraan. Baguhin yung inyong system. Nang sa gayon, ayoko nang marinig na mag-aabono pa itong mga pobre and teller natin. Malit na nga lang sweldo, mag-aabono pa. Ma'am Javier. Mr. Chair, I'd like to add also na sometimes po it's not naman the machine itself, yung pong printing, yung pong thermal, sometimes the ticket comes out po punit na. So may problema po talaga tayo dun sa thermal din at saka dun sa ginagamit po na payslip. No? Sometimes po kahit Sino pa nagpo-provide ng thermal? I think po PCSO Okay. does. So, Mr. Robles, bakit po yung thermal low quality? Tama ma'am, low quality is the right word? Yes. Ang laki-laki ng kinikita, price reserve fund. Baka By naman the- po, by the baka naman billions, po eh. handling. Baka po handling naman. Baka din naman po handling. Kasi hindi naman ho ka-widespread yung ano namin yung mga observations niya. Ma'am Javier, handling daw or poor quality talaga? No, we never had a problem kasi po before with our payslip. Nagkakaroon po kami ng shortage. Pero kasi ngayon super nipis na po yung yung piniprint ng PCSO. Okay, yun, sa next hearing, gusto ko po patawag COMSEC yung thermal provider and then we have to inspect their the quality of their product and then ibabangga natin yan sa mga third party na mga thermal provider to make sure na it meets the general standard or global standard Thank you, Mr. kapareho sa ibang bansa. Kasi yung sa atin siguro baka very super low quality. So gawin natin excellent quality para mapalitan natin. Who is the provider of the thermal, Mr. Robles? Saan po natin kinukuha to? Sino po ang kinontrata natin dito? And may I see the contract? We acknowledge AGM, but AGM, who's the provider of the thermal na palagi palang pumapalpak at very low quality, sabi ni Macabia? Yes, And I need to see the good contract. morning, Mr. Chairman. We have recently conducted a public bidding for the thermal paper.
and it was awarded to a private contractor, And his name is? The name is? DTM Philippines. Ano? DTM Philippines, if that's. You provide us on the next hearing the copy of the contract? But previously, Mr. Chair, we have a supplier through the government printing facility. That's Apo Production. Apo Production. Yes, Mr. Chair. Okay. So yung before and ngayon, yung ngayon, present. Yung po ngayon, we'll check if the deliveries have been made for those. Meron na. Okay. Okay, Ma'am Javier, present ba? O hanggang ngayon, meron pa rin kayong problema sa thermal o yun noon? Ngayon po. I Ngayon. mean, before kasi wala po kaming problem talaga doon. So ngayon kayo ng problema. Okay. So yun doon sa present na contractor ninyo, I need the name and I want him present next time. And then tingnan natin yung kontrata and then we have to visit his facility. Tingnan natin baka mamay ito house siya, baka mamay sa isang garahe lamang ito. Nag-print. Baka yung mga papel galing lang sa pinupulot-pulot sa tabi-tabi, pinagdudugtong. But anyway, I'm just... Bakit naman yung bagong PCS? So why did you rely on this 2021 memorandum? Attorney, may abogado kayo eh. Tignan mo na lang yung first paragraph po. Your Honor, It's about the guidelines down, the technical guidelines ninyo with the consortium Smart Info Philippines Inc. and China Latsys Synergy Enterprises. Oh, yan pa ba ang topic ngayon? if I may, Your Honor, respond to your query po. Your Honor, as I explained earlier, during this time, PCSO was trying to expand its market. So, the ISAA, together with the previous technical guidelines on betting platforms, was submitted to the Office of the President. And we used this guidance from the Office of the President. Kaya nga, at sa talino nga ng Executive Secretary, linimit na niya kaagad sa first paragraph pa lang ang value. So that means the memorandum cannot be misused. Linimit na niya kaagad. Tapos kayo naman, you're all presidential appointees, di ba? Alam niyo na may bago ng presidente, tama? Alam niyo na ninyo bago ng presidente. Pagtingin niyo na Section 10, alam niyo na ang purpose nito para alam ng presidente lahat ng kilos ninyo. Hindi ni presidente ni Duterte, but yung incumbent. Diyos ko naman na, very basic I mean, nagtataka ako how come you still ganun ng... It shows that you spent the energy and you took the effort for the twisted reasoning that you are giving to us now. You want to use a very qualified opinion of the past administration, knowing fully well na nakaupo kayo dyan because you're appointed by the present administration. Alam nyo na sabi ng law, you keep the president informed of all of your acts and decisions, Section 10. Actually, ang opinion ko, Judge Reyes, is even before because sabi dito, the Board of Directors of the sweepstakes, with the approval of the President of the Philippines, shall. So, bago kilos, inform the President of the Philippines bago kayo kumilos. Ang gusto nilang i-inform, Mr. Chairman, si President Duterte, ang gusto nilang i-inform through ES Medialdea. Exactly. Ano? Dapat bilang respeto sa nakaupong presidente na yun ang kapoy sa inyo, sana paso na kung anumang mga inisyong memorandum ng previous administration. Huwag nyo na pong pansinin yun. Ang pansinin nyo kung ano yung present administration stand. Di ba? Ang masakit dito, Yan sinasabi the niya. Executive Secretary contextualize his opinion. Sa first paragraph pa lang kinakita, kaya binabanggit niya in the context of with the consortium of Smart Info Philippines Incorporated and China Lot Synergy Enterprises Limited respectively. Ando na kaagad Talaga naman ganyan. I think when the OGCC also gives an opinion, DOJ, and they really qualified. Meron pa nga sa dulo yan na this has been rendered on the basis of the facts presented to us. Ganon yun Ganon parati yun para hindi nga nami-misuse. And this is a clear example of a misuse of a past issuance of the office of the Executive Secretary. Pati na lang sa time limit, paso na ito. Dapat yung bagong ES na. Out of respect, Chairman. Out of respect. Sa appointing power ninyo.
Di ba? Okay, what he's saying also, if I may add, Mr. Chairman, Mr. Robles and Attorney Jimenez, kasi iba si Medialdea, iba si Bersamin. Okay. So, yung inisyong opinion ni Medialdea with this letter, baka hindi mag-agree dito at hindi itong maging opinion ng present ES na si ES Bersamin. So therefore, tama yung sinasabi ni Senator Coco. Mr. Chairman, but we're getting the opinion of the President, not the ES. It must be the President. Okay. Chairman, on the same topic. Yes, sir. Ang nakuha ko from Attorney Patiag is kakoconduct lang ng bidding. So, definitely itong time period na rinireklamo ni Ma'am Javier and her organization, Apo production ang nabanggit ninyo, ang previous supplier ninyo. Okay, pero that's a printing something, so that means you authorize Apo to purchase or procure the thermal paper for you. Ano ba ang nangyari? No, Mr. Chair, under the rules, the government printers may print the thermal paper, which is considered at that time accountable form. Or Produce the thermal paper. yes, Bale. they have their own printing Okay, facility. so that means kung low quality nga ang papel, they are sourcing it somewhere. So we have to, parang so Apo, Mr. Chairman, Apo printing or then sino yung nag-supply ng papel. Hindi naman siya nag-produce ng papel eh. Oo. Siguro may marks, nagawa siya ng mga watermark doon or whatever. Yes, there are security features. Security features. Required. And si Apo ang nagsabi siya naggawa nun. But Yes, of course, the papers, procure niyo yun sa ibang provider, Mr. Chairman. Yes, there are suppliers. for the Atrasan paper. natin to, pakita natin. Kasi baka paulit-ulit lang din eh. We will, Kaya nga, tignan natin yung contract and then Oo. tignan natin yung makabangga tayo ng pangalan ngayon, pero yan na nandito naman din sa new provider na. So kailangan makita natin to lahat, Mr. Chairman. i-provide nyo rin sa amin AGM nung SEC. And Apo, Mr. Chairman, if we can make them appear next time dito. Yes, yun Oo, nga po. yung Apo. Senator Coco. Yes, Mr. Chair. So para masiguro natin Okay. na maayos yung integrity. Mr. Chairman, to go to the quality of the paper. Go ahead, Senator Pag-draw natin today, may winner. Ilang years bago niya maklaim at mapaso na yung kanyang pagkapanalo? 1 year po, Your Honor. Napakaikli niyan, di ba? Maikli yan, or in some other jurisdictions, ganyan din kaikli ang mga lotto games nila. I think nasa charter po yun, yung period of claiming. Nasa charter po ng PCSO. The law? Says it, the law. Opo, The law. opo. Can you cite the law? Can you cite para ma-check lang po namin? Okay. Ngayon from the experience, lalo na yung siguro, ang ating mga tellers, siyempre may ang ating mga operators, how soon nag-fade na yung mga nakaprint doon sa papel? Oh. I'm sure after 1 year, wala na siguro yun. Yung jackpot ticket yun, hindi mo na mababasa yung mga numero na andun. From experience po, ma'am, zero. Baka alam na ni Miss Salvador to as the club president. Yung dati po yung orange, yun yung pinaka maganda yung ano niya print. Matagal siya mag-fade. Okay. Tapos Orange. meron yung pink. Okay. Yun yung parang naranasan ko na medyo madali siyang mag-fade. Pero hindi naman siya naabot ng 1 year. Ng mga 6 to 7 months. Tsaka siguro yung iba, depende sa handling ng ticket nila. So ano ngayon currently? Orange or pink ngayon? Kung bumibili ng mga ticket, Arwin the orange pa? Panahon ng orange o pink na? Pink na po ngayon. Pink na tayo ngayon. So nakita na. Nakita natin bumaba ang May, quality. excuse me sir, may point of clarification lang po ako. Yung kasi nung nakaraan, di ba sinabi na 9,000 sales out of 14,000 cancellations. Para pong imposible naman yun. Yung cancellation po kinukuha sa sales eh. Paano magkakaroon ka ng 9,000 sales tapos ang cancellation 14,000? Another point of clarification is yung... There. 9,000 sales, 14,000 cancellations. Yes po. Can you explain that, Mr. GM? Sir, what we found out was that there were 9,000 cancellations, pero ang sale is only 6,000. Yan po ang kaya nag-flag sa amin. What we heard last
hearing. We will show you po the report on that para hindi na po tayo magkamali. Tsaka po anong outlet po. May, We can, tsaka may, Mr. Chairman, we can furnish you yung nakita namin na yan. Okay. Magpapakasigil ni Sir Coco. tsaka may member po ako sa GC ko na Ma'am, sandali pa 21,000. ma'am, bago ko makalimutan. So, nagpe-paid yung numero. Sabihin natin, nag-paid yung numero in 7 months. So, kapag nag-paid na, valid pa rin ho ba yung winning ticket na yon? Kung paid na lahat ng numero. Granting lahat ng numero na wala na. Pati yung tawag niyan, serial number. Kasi nga, poor quality ng paper. Naging blanco na yung ticket. Ano mangyayari? Kasi sinabi niya 6 to 7 months. Mr. Chair, Palit pa ba yung ticket kung burado na lahat, pati yung serial number, pati number and all. Granting, gano'n nangyari. Good morning, Mr. Chairman. So, ang policy ng PCSO, allowing 1 year to claim yung price. Ngayon po, Kaya nga po. yung ticket po, sir, we have constant reminder na they should keep it kasi sabi nga po nung teller kanina na proper handling Sir, po. sir, Yes, papaiksi natin. Huwag na tayong pa-bullshit, sorry. Tayo paikot-ikot dito. Sinasabi niya, dahil sa poor quality, kasalanan nyo dyan sa PCSO, nag-hire kayo ng contractor na palpak. Okay? Hindi na kasalanan ng mga betos, hindi na kasalanan ng mga outlets. Ngayon, 6 to 7 months daw nagpe-fade. Paano kung halimbawa nag-fade na talaga lahat, hindi na mabasa, and then itong nanalo, pumunta sa inyo after 8 months, totally faded na. Hindi na ma-read halos. I-claim niya, talagang legit naman talaga siyang winner. Sabi niya, sorry talagang ako yung winner, ito talaga, may ebidensya ako, tumaya ako, may picture pa ako, kasi alaga ko, etc. Pwede pa ba siya makaklaim na hindi niya makasalanan? Kasalanan nung kinuha yung palpak na contractor ng thermal paper. Sir, Sir, pakisagot lang. Pag hindi po mabasa yung ticket, definitely, Sorry na lang. terminal, kasi ang requirement po namin Kaya nga, to claim, sir, wag na kasi- mabasa ng terminal. so Pag yung hindi po sinasabi mabasa, ko- sir, Kaya nga, so wala na. hindi po ma-validate, hindi po namin mapapasa. Exactly. So anong solusyon yan? Na for 1 year, matibay nandun pa rin yung mga numero na hindi siya magpipaid na mababasa pa rin. What is, ano yung mga safeguards nyo na binabagit nyo kanina, ISO, kung ano pa man yan, to ensure na hanggang 1 year, yung integrity ng ticket nandoon pa rin, mababasa pa rin, readable pa rin, the numbers and all. Anong safeguards meron kayo? Yes, sir. Mr. Casas. Yes, sir. Dapat, sir, we should have, meron kaming good quality nung thermal paper. Exactly. May several coatings. Exactly. po yan. Isa ngayon, very poor quality. Sino kasing Poncio Pilato dyan sa PCSO na ito yung kinuha na contractor na super low quality? If I may, sir. Yes, sir. Kasi, sir, nasa tropical country tayo, mainit, humid ang ating environment. Sir, dapat that should have been, before you ask for provider na magsali sa bidding, meron dapat, di ba, pre-bidding and post-bidding Yes, sir. procedure na ginagawa nyo. Sana, chinecheck nyo yan to ensure na kaya yung magpo-provide, kaya niya ang panindigan, yung integrity ng kanyang thermal na ticket, na paper, na kayang mag-read pa rin doon sa ipiprint na mga numbers up to 1 year, readable pa rin, pati yung serial number. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Salvador, up to 7 months lang pala, paano kung yung tao nagbakasyon? Okay? O nakalimutan niya yung ticket na niya, and then all of a sudden naalala niya, uy, nanalo nga pala ako. And then, pumunta sa PCS, kinuha niya sa kanyang, baol. Uy, teka muna, bakit faded na ito? Tropical, sabi mo nga, mainit kasi dito. O kahit na sabi natin, nilagay lang dyan somewhere, tropical, mainit. Sabi mo, faded na. Pumunta sa PCS o claim, hindi na ma-read dahil sa thermal palpak. Sorry na lang. So, ang solusyon yan, yung provider ninyo, cancelin natin yung kontrata, kung sino man yan. Kuha tayo ng provider na kayang panindigan yung sinasabi natin up to 1 year.
Mr. Robles, yes, So sir. Chair, if you would recall, yung nakaplansya ng ticket, unreadable din yun, pareho rin yun. Pero unreadable po. Pero ang sinasabi ko, pwede po yata sa Supreme Court yung secondary evidence. So, I'm just saying, kasi normally po ang experience No, namin. that's not, Mr. Chairman, that's not the explanation that we're after na pwede kang magkorte. Ang gusto natin sabihin, tama kayo na sa law, 1 year you have to claim. Yes. Therefore, your system must allow a valid ticket up to more than a year. We agree, Your Honor. And Hindi I think, pwedeng faded by 7 to 8 months. And kasi the winner has the right to time when he or she will claim the jackpot. Karapatan niya yun. Yes, Your Up Honor. to 1 year. Yes, Huwag Your- naman it's the ticket itself magsasabi, wala ka na kasi nag-fade na ako. No, I'm Actually, just Mr. saying- Chairman, this is more than just paper. Actually, sa matching din ng printer ng machine. The ink being used in that, what is the printing mechanism in the machine and the ink being used matching with the paper that they are procuring, Mr. Chairman. So, wag natin sabihin na anyway, you have a remedy, you can go to court. Hindi. Your system must comply with the basic minimum requirement of the law. I agree, Your Honor. And, Make sure. Yeah, I agree. I Okay. think, but we have to test that really. Question. If I win to today sa draw, when is my last day? How do you compute the 1 year? Sige, sabihin niyo muna sa akin. January 25, 2024, when is my last day to claim? Okay, so kung January 25 ngayon, 2024, can you show me a January 26, 2023 ticket na klaro pa? Sige nga. Dapat ng January 26, 2023 na ticket klaro pa ngayong araw. Sige, pakita nyo nga.